Chapter 5. Matatamba ka na naman siya ng trabaho kapag ipinagpaliban na naman niya ang mga dapat niyang gagawin ngayon. Kaya mo ba, hindi ka nahihilo? Nag-aalalang tanong niya. Kaya ko, magpapahatid na lang ako kay Manong Bert, sabi ko. Okay, ingat call me kapag paalis ka na ng bahay. Take care, say niya at pinatay na ang tawag. Bumaba ako sa harap ng company nila Danny. Hindi ko na siya tinawagan bago umalis dahil tinatamad ako. Habang naglalakad ako papasok sa kumpanya, binabati ako ng mga ilang nakakasalubong ko na may alarm tungkol sa amin ni Danny. Nang makarating ako sa floor ng opisina ni Danny ay mabilis akong dumiretso sa opisina niya. Nadaanan ko yung secretary niya, tinanguan ko lang siya, ganun rin siya sa akin. Hindi na ako kumatok, basta-basta ko na lang binuksan ang pintuan ng opisina ni Danny, bahala na kung magalit siya. Anastasia, gulat na banggit ni Danny sa pangalan ko. Nilibot ko ang paningin ko sa opisina niya, nasaan yung babaeng sinasabi ni Blessy. Hindi ko namang namamalayan na nakalapit na pala sa akin si Danny at humulik sa pisenge ko. Sinong hinahanap mo? Tanong niya at iginaya ako sa mini living room dito sa opisina niya. Yung babae na client mo, sarcastic kong sabi. Natawa naman siya at inakbayan ako. Hinaliakan na naman niya ako sa pisenge at hinawakan niya ang tiyan ko. Nagseselos ka no? Natatawang sabi niya. Inirapan ko lang siya. Humiga siya at nagunan sa lap ko. Maingat niyang hinayla ang batok ko pababa at humulik sa labi ko. Tinitigan niya ako sa mata, magtiwala ka sa akin, hindi ko kayo kayang lukuhin ng magiging anak natin, Anastasia, mahinahon pero sweet niyang sabi. Siyempre naapawi na naman lahat ng nasa isip ko sa kunting the moves lang ng asawa ko sa akin. Kanina pa ako pabalik-balik dito ng lakad. Paano nalaman ng mga magulang ko ang tungkol kay Anastasia at sa baby namin? Danny, can you please stop walking? Nakakahilo ka, alam mo ba yon? Iritabling sabi ni Grandma. Nandito rin siya sa opisina ko dahil tinawagan ko siya agad pagkatapos ko makusap ang parents ko na pupunta daw ngayon dito para pag-usapan yung nalaman nila tungkol kay Anastasia at sa baby namin. Grandma, how did they know about them? Tanong ko kay Grandma na nakaupo sa sofa. I don't know, nagulat rin ako nang tumawag ka sa akin at sinabi Mano yan sa akin. Hindi naman ako nagkwekwento sa parent mo kapag dinadalaw nila ako sa bahay o damadlaw ako sa kanila, sabi naman ni Grandma. Sino naman kaya ang nagsabi sa mga magulang ko? Danny, Iho, relax. Umupo ka nga, para kang di mga naknanak na pusa dyan, suwi niya sa akin. Umupo na rin ako dahil napagod na ako, kakalakad ang lakas ng kabog ng dibdib ko, kinakabahan ako sa kung anong kayang gawin ni Mommy sa mag-ina ko. Nagulat ako nang tumunog ang telepono ko dito sa opisina. Lumapit ako sa kinaroroonan ng telepono at sinagot ito. Sir, nandito na po ang mga magulang nyo, sabi ng sekretary ko. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit ganito na lang ang kaba ko para sa mag-ina ko? Nagbago na ba ako? Sir, tawag sa akin ng sekretary ko dahil hindi ako nagsasalita. Papasukin mo na sila, sabi ko at ibinababa na ang telepono. Inayos ko ang sarili ko. Dapat kong ipakita na ako pa rin ang Danny na kilala nila. Ang Danny na negosyo lang ang laman ng isip. Ayaw kong isipin na nagbago ako dahil lang sa meron na si Anastasia at ang baby namin sa buhay ko. Umupo ako sa swivel chair ko at hinintay na bumukas ang pinto. Seryoso ang mukha ko nang bumukas ang pinto at pumasok doon ang mga magulang ko. Tumayo ako at lumapit sa kanila. Unang nakipagbeso sila kay Grandma na prenting nakaupo sa sofa. Buti pa siya ay relax na relax lang. Mom, Dad, sabi ko at biro kay Mommy, nakipagmantaman hug naman ako kay Daddy. Umupo si Mommy sa swivel chair ko. Bukod kay Grandma, si Mommy rin ang isa sa kinakatakutan ko. Kahit stepmom ko lang siya ay tinuring niya akong anak at ipinamana tong kumpanya na kinaroroonan ko ngayon. Tinignan ko siya at blang tumaas ang balahibo ko nang tumingin siya sa akin at nakataas ang isang kilay niya. Danny, baby, can you please tell me about her Anastasia, right? Sabi ni Mommy. Hanggang saan kaya ang alam nila sa amin ng asawa ko? I met her at the Hilton and something happened to us. After a month I saw her again and I didn't know she was pregnant with my child, Mom, seryosong sabi ko. Kapag si Mommy ang kausap ko dapat seryoso lang lagi ang mukha at pananalita mo dahil kapag hindi mag-iisip yan ng iba.
Kapag nakangiti ako sasabihin niya masaya ka, kapag naman mataas ang boses ko sasabihin niya galit ako kaya dapat seryoso lang tulad niya para hindi siya magalit. Tumanggo-tango siya. Did you confirm that the baby was yours? Seryosong sabi niya. Tumanggo lang ako. Hindi ko makita kung saan pwesto si daddy dahil hindi ko maalis-alis ang tiyan kay mommy. Dahil baka ay mapuna na naman niya ako. Kahit si daddy tahimik rin kapag si mommy ang nagsasalita. Where is that girl? Seryosong tanong niya ulit. At my place mom, seryoso pa rin na sagot ko kung anong pwesto niya kaninang umupo ay ganun pa rin hanggang ngayon ganun rin ako. Alam na niya ba lahat? I know everything Danny, sabi niya at nakatingin sa mga mata ko. Nabasa ba niya ang nasa isip ko? I'm going to direct you, Danny, I don't want your baby's mother. When the child is born, leave the mother, seryosong sabi niyang nakatingin sa mata ko. Nagulat ako sa sinabi niya kahit alam kong iyon naman talaga ang sasabihin niya. Tintignan niya kung anong magiging reaksyon ko, kung susuway ba ako o hindi. That's really my plan so I let her stay in my house, sabi ko. Alam ko sa sarili ko na yun ang unang plano ko pero habang tumatagal ay unti-unti na akong nahuhulog sa asawa ko at nag-iba na ako ng plano. Pero kailangan kong magsinungaling kay mommy para wala siyang gawin na masama sa mag-ina ko. Ngumiti siya pero nakakatakot na ngiti ang tingin noon para sa akin. That's better. That's why I really like you as my son because we have the same personality, sabi niya at malawak ang ngiti niya. Seryoso pa rin ang mukha ko pero sa loob ko ay nanghihina na ako. That's all I want to know from you so I came here to your office, sabi niya at tumayo na. Kinuha na niya yung bag niyang nilapag niya sa lamesa ko. Lumapit siya sa akin at humulik sa pisngi ko, don't fall in love to that bitch, because you belong to someone else my baby Danny, bulong niya. Nangilabot ako sa sinabi niya, kanina naman kaya. Lagi niyang sinasabi sa akin yan wala naman siyang pinapakilala sa aking babae. You stay here mom. Tanong ni mommy kay grandma. Yes, I'm leaving soon, sagot naman ni grandma kay mommy. Nagkibit balikat si mommy at nakipagbeso rin kay grandma. Let's go hon, sabi ni mommy kay daddy. Tumayo na rin si daddy at inayos ang sarili. Lumapit ako kay daddy at tumingin siya sa mata ko tila may gustong sabihin pero ayaw niya lang dahil nandyan si mommy. Kawawa naman si daddy sunod sonoran sa stepmom ko. Nauna nang lumabas si daddy sumunod si mommy pero bago siya tuluyang lumabas ay may iniwan muna siyang salita sa akin. Remember baby Danny we just want the baby, you understand? Sabi niya. Yes mommy, sabi ko rin. At tuluyan na siyang lumabas. Nang magsara ang pinto ay doon ko na naramdaman ang pagkahina ko kaya natamba ako buti na lang ay malapit ako sa sofa. Tumingin ako kay grandma pero tanging kibot balikat lang ang sagot. I'm sorry Anastasia hindi kita na ipaglaban kay mommy. Nakakapagtaka dahil 10:00 na ng gabi ay wala pa rin si Danny. Hinahaplos ko ang tiyan kong medyo malaki na dahil 6 months na si baby. Pinagpatuloy ko na lang ang pag-aayos sa mga gamit ng baby namin ni Danny dahil ngayon lang nila deliver yung in-order naming mga furnitures para sa kwarto ng baby namin habang hinihintay ko si Danny na dumating. Hindi naman siya nag-text na mal-late siya nang uwi tulad ng nakasanayan kapag marami siyang dapat tapusin sa opisina ay tumatawag siya o nagti-text sa akin para sabihin na mal-late siya nang uwi. Pero ngayon maghapon siyang hindi tumawag o nag-text man lang. Sana mali na naman ako ng kutob. Napabuntong hininga ako nang matapos na ako sa pag-aayos ng magiging kwarto ng baby namin. Dapat ay masaya ako ngayon dahil nabuo at naayos ko na ang dream room ko para sa baby girl namin. Opo, babae po ang baby namin ni Danny kaya super girly ng design ng kwarto ng anak namin. Samandal ako sa pintuan ng kwarto ng anak ko at pinagmasdan ko ang kabuuan ng magiging kwarto niya. Iba't ibang kulay rosas ang ginagamit sa dingding niya upang lumikha ng higit na pagkakaiba-iba ng kulay rosas, gayunpaman, ang balanse ng mga puti ay ginagawang mas matamis ang silid niya. Ang pattern ng rhombus sa dingding ay nagdaragdag ng higit pang mga detalye sa mga aesthetics ng silid niya na tumutugma sa iba pang mahahalagang bagay sa silid tulad ng kuna at sofa. Kung sakaling gusto kong samahan ang baby namin habang siya ay natutulog, naglagay ako ng upuan o sofa sa tabi ng baby crib.
Isang CCTV camera system ang naka-install sa kaliwang sulok ng kisame upang patuloy na mabantayan namin ang baby namin sakaling magising siya habang wala kami sa silid niya. Naglagay rin ako ng mga palamuti sa taas ng kanyang crib para kung sakali na magising siya ay may libangan ang mata niya. Sa bawat sulok naman ng kanyang silid ay pinalagyan ni Danny ng mga small cabinet. Doon namin ilalagay yung mga gamit niya. Napangiti ako, dahil excited ako at nai-imagine ko na ang anak namin na nasa silid na ito kahit nasa sinapupunan ko pa lang siya. Lubos akong matutuwa na makita ang malit na anak namin na naglalayag sa kanyang malikhaing mundo, at mapapangiti kami sa tuwing mamasyal kami sa kanyang silid. Ang ginawa pala naming kwarto ng baby namin ay yung unang naging kwarto ko nang tumira ako dito sa bahay ni Danny. Napatingin ako nang bumukas ang elevator at lumabas doon si Danny. Kara-rating ko lang ng bahay honey, I'm tired bye, rinig kong sabi ni Danny sa kausap niya sa cellphone. Hindi niya ako napansin kaya ipinasok ko ang sarili sa kwarto ng baby namin para hindi niya malaman na narinig ko ang pagtawag niya ng honey sa kausap niya. Sino naman kaya yung honey niya? May babae ba ang asawa ko? Napailing ako sa sariling naisip. Naprapraning ka na naman Anastasia ha? Lang minuto akong nakatunganga sa loob ng silid ng anak ko bago ako nagpasyang lumabas at pumunta sa kwarto namin pero wala doon si Danny. Nakabukas ang shower sa banyo baka si Danny yun. Umupo ako sa kama at inayos ang mga gamit ng asawa kong nakalapag sa kama namin nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha ko ang cellphone niyang nasa bulsa ng suit niya. Nanginginig akong binaba ang cellphone niya nang mabasa ko kung sino ang tumawag. Honey, yan ang name ng tumatawag sa asawa ko. Mabilis kong ibinalik sa bulsa ng suit niya ang cellphone nang marinig kong tumigil ang shower. Lumayo ako sa kama. Pumunta ako sa closet namin at kunwari na namimili ako ng susuotin niya. Ang bilis niyang lumabas nang tumunog ulit ang cellphone niya. Nakatapis lang siya, basa pa ang katawan halatang nagmamadaling lumabas mula sa banyo nang marinig niya ang cellphone niyang tumunog. Anastasia, gulat niyang bigkas sa pangalan ko nang mapansin ako na nasa closet. Ngumiti ako ng pilit. Napatingin ako sa hawak niyang cellphone na tumutunog. Sino yang tumatawag? Tanong ko. Ito, isa sa mga shareholder sa company, sagutin ko lang baka importante sabi niya at nagmamadaling lumabas. Nanghihina akong tumungo sa kama at umupo. Bakit kailangan mong magsinungaling sa akin, Danny? Sana sinabi mo na lang sa akin ang totoo. Pinunasan ko yung luhang nasa pisngi ko at nagpasya akong sundan si Danny para ma-confirm na mali ang hinala ko. Nasa balkonahe siya. Maingat akong naglakad para walang sounds ang mga paggalaw ko at nang hindi ako marinig ni Danny. Sumandal ako sa pader na pinagtaguan ko at nakinig sa mga sinasabi ni Danny sa kausap niya sa cellphone. Gabi na honey, tinatamad akong mag-drive na pagod ako kanina. Sana naman ay maintindihan mo ako hon, mahinahon na sabi ni Danny. Kung paano kausapin ang kausap niya sa cellphone ay ganun niya rin ako kausapin. Maghapon na nga tayong magkasama, give me some time to rest honey, mahinahong sabi niya ulit. Maghapon silang magkasama. Danny, ano tong ginagawa mo sa akin ngayon? Niloloko mo ba kami ng anak mo? Sana naman ay naririnig ko kung sino ang kausap niya at kung ano ang mga pinagsasabi niya. Ang bigat ng dibdib ko. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Gusto kong umiyak pero walang lumalabas na luha sa mata ko pero yung dibdib ko gusto nang sumabog sa sobrang sakit. Kita na lang tayo bukas, matulog ka na at matutulog na rin ako. Good night, sweet niyang sabi. Isiniksik ko ang katawan ko sa corner ng pader na pinagtataguan ko nang marinig kong pinatay na niya ang tawag. Naramdaman kong naglakad na siya paalis sa balkonahe. Buti na lang ay hindi niya ako nakita dito sa gilid. Nang makita kong pumasok na siya sa kwarto namin ay nagmamadali akong sumakay sa elevator. Gusto ko munang mapag-isa. Habang pababa ang elevator ay doon na tuluyang lumabas ang mga hulang kanina ko pa pinipigilan. Napasandal ako sa gilid ng elevator. Bakit Danny? Gusto ko siyang tanungin pero natatakot ako sa maari niyang isagot. Natatakot akong magising sa katotohanan ng lahat ng ito. Hindi ako nakatulog ng maayos sa kakaisip kay Danny at sa honey niya. Nakatalikod ako magdamag kay Danny, akala niya sinus ampong na naman ako kaya hinayaan niya akong natulog na nakatikod sa kanya pero nakayakap siya sa akin. Gising na ako pero hindi ako bumang on para ipaghanda siya ng agahan ng mga gagamitin niya.
Nagpanggap akong tulog nang maramdaman kong bumangon siya. Humalik siya sa noo ko at sa tummy ko bago tumayo sa higaan namin. Sana hindi ko nalang narinig yung mga sinabi niya sa kausap niyang si Honey kagabi. Di sana hindi ako ganito ngayon, parang mababaliw ako kakaisip kung sino si Honey niya. Narinig kong bumukas ang pintuan dito sa kwarto namin kaya minulat ko na ang mga mata ko. Umayos ako ng higa at para akong tanggang nakatitig sa kisame. Lang minuto ang nakalipas, bumukas ulit ang pintuan kaya pumikit ako. Naririnig kong may inaayos siya dito sa gilid ko. Nang matapos ay pumasok na siya sa banyo. Minulat ko na naman ang mata ko at nakita ko sa gilid ng side table namin ang almusal ko at may letter pa. Hindi na mauulit yun ang nangyari kagabi, hawag ka nang magalit sa akin mommy. Yan ang nakalagay sa sulat. Anong hindi mo nauulitin Danny? Ang ma'am babae. Napabuntong hininga ako. Ano ba naman ang karapatan kong ipagdamot ka? Alam ko naman ang lugar ko kahit espesyal na ang mga trato mo sa akin. Espesyal lang naman ang trato niya sa akin dahil sa anak namin na nasa sinapupunan ko pa kapag nailabas ko na siguro ang anak namin ay babalik na sa dati ang daning nakilala ko. Alam kong kalyanman hinding-hindi ako ang babaeng nararapat sa'yo. Bumukas ang pintuan ng banyo kaya mabilis kong pinunasan ang pisenge ko at tumagilid na nakapikit. Wala na si Danny nang bumaba ako. Wala akong gana kumain kaya ng gatas lang ako. Ang lalim ng iniisip natin agaw pansin sa akin ni Jaya. Nandito ako sa garden nagpapahangin para kahit kunti ay ma-relax ang isip ko. Nakaupo siya sa katapat kong upuan. Pumikit ako at may lumabas na munting luha sa mata ko. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Jaya. Anong problema? Makikinig ako, sabi niya. Minulat ko ang mata ko at pagtingin ko kay Jaya ay parang may nakuha akong sagot sa lahat ng katanungan sa isip ko. Di ba sabi mo kilalang kilala mo na si Danny dahil kababata mo siya, sabi ko na tanging tango lang ang sagot niya. Pati bangga naging babae niya ay kilala mo? Tanong ko. Nabigla naman siya sa tanong ko, halata sa ekspresyon ng mukha niya. Matagal na tahimik si Jaya at parang nag-iisip kung sasabihin ba niya o hindi. Yung iba lang naman ang mga kinukwento niya sa akin, pero yung mga babaeng pampalipas oras lang niya ay hindi na niya ikinukwento at bihira lang magkwento si Danny patungkol sa mga naging babae niya, sabi niya nang hindi tumitingin sa mata ko. Bakit? Tanong niya ulit bago uminom sa kape niya. Kilala mo ba kung sino yung tinatawag niyang Honey? Tanong ko. Nasamid naman siya nang marinig niya ang pangalan na Honey so it means kilala niya. Hindi na mapakali ang mata niya. Jaya, kilala mo ba? Tanong ko. Tasha, hindi ko kilala kung, hindi niya natuloy ang sasabihin dahil biglang may sumulpot. Anastasia sweetheart, nandito ka lang pala sa garden, pinuntahan kita sa kwarto niyo ni Danny. Bungad na sabi ng lola ni Danny na nasa malayo pa lang. Tinignan ko si Jaya nakatayo na sa gilid at nakayuko. Tumayo rin ako at nakipagbeso sa lola niya. Inayos ko ang sarili ko. Siya kaya may alam kaya. Hinaplos niya ang tiyan ko, ang laki na ng tummy mo. Can't wait to see my grandchild, masaya at excited niyang sabi. Ngumiti lang ako sa kanya dahil nahihiya pa ako. Nadyan na lang ulit kami nagkita simula nang may kasal kami ni Danny. Bakit po kayo napadalaw? Tanong ko. Ayaw kong makipagplastikan sa kanya. Nothing, gusto ko lang kumain sa labas kasama ka. Let's go, sabi niya at hinailan na ako. Nagpahila na lang ako para naman ay makilala ko ang lola ni Danny at baka may kwento siya sa Honey ni Danny. Sinulyapan ko si Jaya at nakayuko pa rin. Babalikan kita Jaya, alam kong may alam ka. Narito kami ngayon sa isang sikat na restaurant. Tapos na kami mag-order, hinihintay na lang namin na may serve nila. Kwento ng kwento ang lola ni Danny, tango lang ako ng tango. Hindi ko kasi maialis ang tingin sa buong paligid nitong restaurant na pinuntahan namin. Ngayon lang ako nakapasok sa mga ganitong restaurant. Hey, are you listening to me Anastasia? Agaw pansin niya sa akin. Po, sabi ko at napakagat sa labi ko dahil pagtingin ko sa kanya ay nakasimangot na siya. Sorry po, ngayon lag po kasi ako nakapasok sa ganitong restaurant kaya namamangha po ako sa itsura niya, pagsasabi ko ng totoo. It's fine. Hindi ka ba pinapantasag anito ni Danny? Tanong niya. Nalungkot naman ako sa tanong niya. Dahil hindi ang sagot ko. Naiintindihan ko naman kung bakit pero nakakalungkot pa rin matanong ng ganon.
Hindi po tsaka naiintindihan ko naman po, sabi ko na lang. I see, and wait. That's Danny, sabi niya at tumayo para makampirma na si Danny nga ang nakita niya. Nakitingin rin ako at si Danny nga. Si Danny nga may kasamang babae. Magkahawak pa sila ng kamay habang naglalakad. Gusto kong lumabas ng restaurant na kinaroroonan ko para habulin sila ng babae niya pero nakaramdam ako ng panghihina. Excuse me po, magsi-CR lang po ako, sabi ko hindi ko na hinintay ang sasabihin niya at mabilis na naglakad papunta sa Cree. Nang makapasok ako sa Cree ay doon na bumuhos ang luha ko. Bakit mo nagawa sa akin to Danny? Linoko mo ako. Sana hindi mo na lang ako pinakitaan ng motibo para mahalin kita. Sana hindi ako nahulog sa'yo. Sana hindi ganito kasakit ang nararamdaman ko. Ayaw ko na Danny. Tama na, sabi ko sa isip ko. Nanatili ako sa loob ng comfort room. Inhale-exhale ginagawa ko yan hanggang sa narelax ko ang sarili ko. Nang gigigil ako na parang gusto kong magwala sa sobrang sakit. Tumayo ako at pumunta sa harapan ng salamin. Nakita ko ang sarili kong luhaan. Mapait akong napangiti. Pinunasan ko ang mga luha sa mukha ko at naghilamos. Pero pagpikit ko ay naaalala ko na naman yung nakita ko kanina. Crash! Hindi ko napigilan ang sarili ko na suntukin yung salamin. Tinitigan ko ang kamay kong may bubog at dumudugo. Bakit hindi ko maramdaman yung sakit sa kamay kung patuloy na dumudugo? Bakit mas nangingibabaw yung sakit nandito sa puso ko? Nakarinig ako ng sunod-sunod na katok. Anastasia, what happened there? Are you okay? Kinakabahan na tanong ni Selena na lola ni Danny. Siguro ay plinano niya ito na ayain akong kumain dito sa labas para makita ko at marealize ko na hindi ako karapat-dapat sa apo niya. Binuksan ko ang pinto at nagulat siya nang makita ang kamay kong dumudugo. Anastasia, anong ginawa mo sa sarili mo sweetheart? Sabi niya habang nakatikip ang kamay sa bibig niya. Sweetheart ka dyan. Tumingin ako sa kanya na walang ekspresyon ang mukha ko. Nang matauhan siya at bigla siyang nataranta, we need help here, please call. No need, pagpuputol ko sasabihin niya. Naglakad na ako palabas ng Cree. May hamarang naman sa akin na staff nitong restaurant, ma'am gagamutin ko po yung sugat niyo, alok niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya at umiling. Nagpatuloy ako sa paglalakad, naririnig kong pinagbubulungan nila ako pero wala akong pakialam. Pero bago pa man ako makalabas ng restaurant ay bigla akong nakaramdam ng hilo hanggang sa mawalan ako ng balance at natamba. Anastasia, sigaw ni Selena sa pangalan ko bago ako mawalan ng malay. Nagising ako at nang ilibot ko ang paningin ko ay napagtanto kong nasa ospital ako. Naalala ko ang nangyari kaya napahawak ako sa tummy ko, baby nasaktan ka ba ni mommy kanina? Sorry hindi ako nag-isip kanina anak. Kausap ko sa sarili ko. Napatingin naman ako sa kamay ko ay may benda na ito. Ayaw kong magstay dito sa ospital kaya tumayo na ako. Tinanggal ko ang swero sa kamay ko at kinuha ko yung tape na gamit na para ilagay ko sa pinagkabitan ng swero sa kabilang kamay ko para hindi magdugo. Kinuha ko ang bag ko at umalis na dito sa ospital. Pagkalabas ko ng ospital ay pumara ako ng jeep. Ayaw ko munang umuwi sa bahay ni Danny. Hindi ko siya kayang makita. Nagpasya akong umuwi sa probinsya namin, lang oras rin ang biyahe bago ako makarating sa probinsya namin. Kinakabahan ako habang naglalakad papasok sa bahay namin. Baka si tatay ang unang makakita sa akin na ganito ang itsura ko at baka kung anong gawin niya sa akin. Nakita ko si tatay sa labas ng bahay lasing na naman. Lalapitan ko sana pero may biglang humablot sa kamay ko at hinayla ako palayo sa bahay namin. Tinignan ko kung sino ang humila sa akin. Nagulat ako nang makita ko si Troy. Hindi ko napigilan ang sarili kong yakapin siya. Hindi ko na kasi kaya sobrang bigat na ng dibdib ko sa sakit. Yamakap rin siya pabalik at hinahagod ang likod ko. Doon na nagsimulang bumuhos ang luha ko. Humagulal ako na kanina ko pagusteng gawin. Sas, keep crying nandito lang ako, sabi niya habang hinahagod ang likod ko. Mas lalo akong naiyak dahil namiss ko siya, namiss ko yung ganito siya sa akin tuwing may problema ako siya lang ang tanging sandalan ko. Nang umayos kunti ang pakiramdam ko ay bumitaw na ako sa pagkakayap sa kanya. Nahiya ako sa ginawa ko kaya napayuko ako. I'm sorry, hingi ko ng tawad dahil nabasa ko ng luha ko ang damit niya, it's fine, kamusta ang pakiramdam mo?
Tanong niya. Napatitig ako sa kanya, bakit bigla kang nagpakita sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Natatawang tanong niya. Sana ikaw na lang ang tatay ng anak ko, sana masaya pa rin tayo ngayon at may pamilya na tayo tulad ng pangarap natin. Hinawakan ko ang pisngi niya na ikinagulat niya. I hope we're just like before, pabulong kong sabi. Hinawakan naman niya ang kamay kong nasa pisngi niya. Can we go back? Tanong niya. Gusto kong tumango para malaman niyang gusto ko pero bigla kong maalala ang batang Nas ay sinapupunan ko nang sumipa ito. Di ****G ko at napabitaw ang kamay ko sa pisngi niya. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Napakagat ako sa labi ko at tumango. Nakahinga naman siya nang maluwag nang tumingin ako sa kanya. Hindi na tayo pwede Troy, sabi ko at tumingin sa tiyan ko kaya napatingin rin siya. Oo nga pala nagbunga ang ginawa mo sa akin sa Hilton, sabi niya. Napaatras naman ako at nagpa siya nang umalis dahil hindi ko pa alam ang sasabihin sa kanya. Masyado na akong maraming dapat trouble ayaw kong idagdag ang nakaraan. Mababaliw na ako. I'm sorry Troy, sabi ko at maingat akong naglakad takbo palayo kay Troy. Hindi niya ako sinubukang habulin tulad ng ginawa niya sa akin noon. Tama lang yan Troy para hindi rin ako umasang may babalikan pa ako pero bakit mo ako kinausap ngayon? Hindi ko natuloy ang pag-isip ng muntik na akong masagasaan ng motor. Buti na lang ay naiiwas niya ang motor niya kung hindi ay tumilapon ako. Napatigil ako, ano ba tingnan mo naman dinadaanan mo? Kung gusto mong magpakamatay huwag mo akong idamay. Sigaw ng lalaking nagmamaneho sa motor na muntik nang makabangga sa akin bago umalis. Napahiya ako sa ginawa niyang pagsigaw dahil ang daming tao dito sa kalsada. Nakayuko akong patuloy na naglakad papunta sa sakayan ng jeep. Nang makauwi ako sa bahay ni Danny, nagdiretso ako agad dito sa kwarto ng anak ko. Hindi ko pinansin at tinapunan ng tingin ang mga kasambahay na bumati sa akin sa baba. Kinuha ko ang duplicate key ng kwarto ng anak ko at nilock ko ang pintuan nang makapasok ako. Humiga ako sa kama niyang maliit at pumikit. Hinaplos ko ang tummy ko. Anak tulungan mo naman si mommy sobrang bigat na kasi nang nararamdaman ko. Sana nandito ka na anak para isang yakap mo lang ay ayos na si mommy. Sobrang sakit na ng dibdib ko at parang gusto na nitong sumabog anak. Ikaw na lang ang nagbibigay sa akin ng lakas anak. Hanggat kaya ko magtitiis ako sa piling ni Danny hanggang sa maipanganak kita anak ko. Mahal na mahal kita. Nagising ako sa sunod-sunod na katok sa pintuan kaya ako nagising. Napatitig lang ako sa pintuan kung saan nasa labas noon ang kumakatok. Hindi ako nagsasalita, hinihintay kong magsalita ang kung sino man ang kumatok. Ayaw kong umasa na si Danny ang nasa labas. Tama na, hindi na ako aasang muli sa kanya na mahalin ako pabalik. Ititigil ko na kung anuman tong nararamdaman ko para sa kanya. Kaya ko pang ihahon ang sarili ko, Anastasia, are you in there? Rinig kong tanong ni Danny mula sa labas ng pintuan. Base sa rinig ko ay mukhang lasing siya. Kumatok na naman siya ng paulit-ulit pero this time ay malakas na. Halos napatalon ako sa gulat. Open the door or I will break it. Maautoridad niyang sabi. Natatakot ako dahil ngayon ko lang masaksihan ang ganitong side niya. Madalas kasi ay sweet siya kahit nakainom. Pero ngayon pakiramdam ko masasaktan niya ako ngayon ng physical kapag binuksan ko ang pintuan. Anastasia, galit na sigaw niya mula sa labas. Napahawak ako sa dibdib ko sa sobrang bilis ng tibok nito. Natatakot ako sa ugaling pinapakita ngayon ni Danny. Tumayo ako at umupo sa sulok. Sa tuwing sisipain niya ng malakas ang pintuan o di kaya'y sinusuntok niya ng malakas ang napapatalon ako sa gulat at takot. Open the door, galit niyang sigaw habang sinisipa ang pintuan. Nanginginig ako habang naglalakad palapit sa pintuan, sumasabay rin ang pagpatak ng luha mula sa mata kong hindi napapagod umiyak. Hinawakan ko ang doorknob pero napabitaw ako nang biglang may ibang boses akong narinig sa labas na nagsalita. Danny, kung ano man ang problema nyo ni Tasha ay bukas nyo na pag-usapan. Tignan mo nga ang sarili mo, lasing na lasing ka baka kung ano pang mag-awa mo sa mag-ina mo, rinig kong sabi ni Jaya kay Danny. Naramdaman kong sumandal si Danny sa pintuan kung saan ako nakasandal. Ano bang problema namin Jaya? Hindi ko kasi alam, mahinang sabi niya sapat lang para marinig ko dito sa loob.
Tahimik pa rin akong umiyak dito sa loob. Hindi mo alam ang problema natin, Danny. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo may problema ngayon. Hindi mo alam. Huwag ako ang tanungin mo, Danny. Yang sarili mo ang tanungin mo, sabi naman ni Jaya. Jaya, alam mo rin kung anong problema namin ni Danny at alam kong pinagtatakpan mo siya. Akala ko pa naman ay kaibigan na ang turing mo sa akin. Mali pala ako, hindi ako nadadala sa pagtitiwala. Hindi ko alam, Jaya, ilang araw na niya akong hindi pinapansin, hindi na rin niya ako pinaghahanda ng agahan at ng susuotin ko sa pagpasok sa trabaho. Ngayon pag-uwi ko wala siya sa kwarto namin. Ano bang nagawa ko sa asawa ko? Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya sa bawat salita niya. Hindi ko alam kung maniniwala na ako sa kanya. Kung magpapauto pa ako sa kanya. Halika na, kausapin mo na lang siya bukas kapag hindi ka nalasing, aya ulit sa kanya ni Jaya. Jaya, alam mo rin kung anong problema namin ni Danny at alam kong pinagtatakpan mo siya. Akala ko pa naman ay kaibigan na ang turing mo sa akin. Mali pala ako, hindi ako nadadala sa pagtitiwala. Hindi ko alam, Jaya, ilang araw na niya akong hindi pinapansin, hindi na rin niya ako pinaghahanda ng agahan at ng susuotin ko sa pagpasok sa trabaho. Ngayon pag-uwi ko wala siya sa kwarto namin. Ano bang nagawa ko sa asawa ko? Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya sa bawat salita niya. Hindi ko alam kung maniniwala na ako sa kanya. Kung magpapauto pa ako sa kanya. Halika na, kausapin mo na lang siya bukas kapag hindi ka nalasing, aya ulit sa kanya ni Jaya. Narinig kong naglalakad na sila palayo sa pintuan. Wala na akong pakialam, susundin ko ang tinitibok ng puso ko. Isang tumayo ako at mabilis na binuksan ko ang pintuan. Danny, tawag ko sa kanya. Nakatalikod na sila pero lumingon sila nang tawagin ko ang pangalan niya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa akin at yamakap ng mahigpit sa akin. Yamakap rin ako pabalik. Bahala na, hindi ko kayang pigilan ang sarili kung hindi mates ang asawa ko. Tanga na kong tanga, pero mahal ko na ang tatay ng anak ko. Anastasia, sabi niya at parang sabik na humulik sa akin. Nalasahan ko pa ang alak mula sa bibig niya. I'm sorry kung anuman ang nagagalit mo sa akin, malambing niyang sabi habang nakayakap sa akin. Tumango na lang ako bilang sagot dahil hindi ko masabi kung napatawad ko na ba siya. Ang alam ko lang hindi ko matiis ang asawa ko. Nakaramdam ako ng basa sa balikat ko, umiyak ba tong asawa ko? Hindi ko kasi makita dahil ayaw niyang bumitaw mula sa pagkakayakap sa akin. Sige Anastasia, magpadala ka sa kanya. Bahala na si Batman. Nagising ako ng madaling araw. Inalis ko ang ulo ni Danny na nakaunan sa balikat ko. Baliktad ang posisyong ng pagtulog namin ngayon dahil naglalambing siya. Siya ang nakaunan sa balikat ko at mahigpit ang yakap sa akin. Inalis ko rin ng dahan-dahan ang nakayakap niyang kamay sa akin. Umalis na ako sa kama. Pinagmasdan ko pa kung mahimbing pa rin ang pagtulog niya bago ko sinimulan ang plano ko. Hinanap ko ang cellphone niya. Pero wala dito sa kwarto namin kaya lumabas ako at naghanap sa buong last floor pero wala. Nasaan ang cellphone mo, Danny? Nagpa siya akong bumaba para tignan sa kotse niya kung naroon ang cellphone niya. 4:15 na ng madaling araw pero madilim pa rin sa labas pero maliwanag sa lahat ng sulok ng bahay dahil nakasindi lahat ng ilaw. Nang mabuksan ko ang kotse niya ay naghanap ako sa kahit saang sulok ng sasakyan niya pero wala. Sa inis ko ay malakas kong sinara ang pintuan ng kotse niya. Napatalo naman ako nang may magsalita sa gilid. Ito ba ang hinahanap mo, Tasha? Tanong ni Jaya na nakatayo sa gilid. Hawak niya ang cellphone ni Danny at winagaway ito. Hindi ko siya pinansin, nakatuon lang ang tingin ko sa cellphone ni Danny na nasa kamay niya. Lumapit siya sa akin. Kinuha niya ang kamay ko at ipinatong doon ang cellphone niya. Kung hindi ka handang masira ang relasyon niyo ni Danny kung ako sa'yo hindi ko nabubuksan ang cellphone niya. Pero kung kaya mo naman at handa ka nang iwan siya ay buksan mo na. Pero Tasha, isipin mo ang batang nasa sinapupunan mo. Siya ang labis na maapektuhan, sabi niya at umalis na. Tinignan ko ang cellphone na nasa kamay ko. Nag-isip ako kung bubuksan ko ba ito o hindi. Napapaisip kasi ako dahil may point si Jaya sa mga sinabi niya. Ibinulsa ko ang cellphone at umakyat na sa taas. Napatingin ako sa langit habang nagpapahangin ako dito sa garden. Hinihintay kong umuwi si Danny. Bumalik na ulit kami sa dati ni Danny.
Pero gabi na kung umuwi siya palagi dahil busy daw siya sa opisina dahil marami silang bago at big time na mga business partner. Naniwala ako sa paliwanag niya kung sino ang babaeng kasama niya na nakita ko sa restaurant noon. Sabi niya long time best friend raw niya ang kasama niya noon at kapag may time daw siya ay ipapakilala niya sa akin at pag pwede na. Naniwala na lang ako kahit iba pa rin ang pakiramdam ko sa babaeng yun. Napailing na lang ako dahil nagsisimula na naman akong mag-isip ng kung ano-ano. Danny, napatingin ako sa gate nang may marinig akong sigaw na boses ng babae. Tumayo ako at naglakad patungo sa gate. Danny, ano ba, lumabas ka dyan? Sigaw niyang muli mula sa labas. Sino kaya ang babaeng ito? Bakit parang galit na galit siya sa asawa ko kung sumigaw sa mula sa labas ng gate? Bubuksan ko sana ang gate pero pinigilan ako ng isa sa mga guard. Ma'am, huwag na po kayong lumabas. Huwag niyo na rin po pansinin ang babaeng yan dahil baka isa sa mga feeling naging babae lang ni Sir yan, sabi ng guard sa akin. Napatingin ako sa guard at hindi ko alam kung anong may feel ko sa sinabi niya. Sinabi pa niya talagang isa sa mga feeling naging babae ng asawa ko. Dahil sa sinabi niya mas gusto kong kausapin ang babaeng nasa labas kaya, open the door manong, kakausapin ko lang ang babaeng nasa labas at tatanungin kung totoong naging babae siya ng asawa ko o gawa-gawa niya lang, utos ko. Pero ma'am, magagalit po si Sir kapag hinayaan ka namin na kausapin ang babaeng yan, sabi naman ni Manong. Pag sinabi kong open the door, open it. Naiinis kong sabi. Sa takot ay binuksan ni Manong maliit na gate. Naunang lumabas ang dalawang guard bago ako. Nang makita ako ng babae ay napatingin siya agad sa tummy ko. 7 months na yan girl, sasabihin ko sana sa kanya pero ayaw ko naman na ako ang unang magsalita sa amin. Sino ka? Masungit niyang tanong. Tumaas ang isang sulok ng labi ko bago ko siya sagutin, ako. Ako lang naman ang asawa ay Danny, taas noong sabi ko. What? Nang gagalaiti niyang sabi. Gulat ka ba? Sabi ko at binigyan ko siya ng mapanlokong ngiti na mas lalong ikinainis niya. No, that's not true, akin lang si Danny ko, galit niyang sigaw at sinugod ako. Buti na lang ay nahawakan siya ng guard na kasama ko pero nakalmutan niya ang braso ko. Lumabas naman ang iba pang mga guard at inakay na nila ako papasok sa loob pero bago pa nila maisara ang gate ay nagsalita ang babaeng hawak pa rin ng mga guard habang nagpupumiglas. Hindi pwedeng mapunta sa iba si Danny ko. Babalikan kitang babae kapapatayin kita pati ang batang nasa sinapupunan mo. Sabi niya, senaryo na ng guard ang gate pero nang hina ako sa sinabi niya kaya natambo ako buti na lang ay nahawakan ako ng mga guard. Napahawak ako sa dibdib ko at hinilot-hilot ito dahil sumisikip ang paghinga ko dahil sa sinabi niya. Tasha, anong nangyari sa labas? Nag-aalalang tanong ni Jaya nang makapasok ako loob ng bahay. Ay nalalayan niya akong makaupo sa sofa. Bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha niya. Pinainom niya ako ng tubig at pinapakalma niya ako. Ayos na ulit kami ni Jaya dahil humingi na siya ng tawad sa akin dahil sa ginawa niyang pagtatakip sa ginawa ni Danny. Sa tulong niya ay unti-unting umayos ang pakiramdam ko. Nasaan ang asawa ko? Nag-aalalang tanong na si Danny sa labas. Hindi pa siya nakakapasok ng bahay ay ramdam ko na ang pag-aalala sa boses niya. Danny, nandito siya, tawag sa kanya ni Jaya. Agad naman siyang nagtungo dito sa kinaroroonan ko. Nakita kong sumenya sa lahat si Jaya at umalis na silang lahat, iniwan kaming dalawa ni Danny dito sa sala. Umupo siya sa sahig na katapat ko at tumingin sa akin. Ayos ka lang ba? Anong ginawa ng babaeng yun sa'yo? Natatarantang nag-aalalang tanong niya sa akin. Hinawakan ko naman siya sa magkabilang pisngi niya. Danny, okay lang ako, okay lang kami, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Sigurado ka? Nakalmutan ka raw niya, sabi niya at chinek ang braso kong may betadine pa dahil ginamo ni Jaya kanina. Magbabayad ang babaeng yun sa ginawa niya sa iyo, galit niyang sabi habang hawak ang braso ko. Danny, easy ka lang. Hindi naman ako nasaktan masyado kalmat lang naman, sabi ko. Kalmat lang talaga Anastasia. Sige, sabihin natin na kalmat lang ngayon, paano kung sa susunod ay hindi lang yan ang abutin mo sa kanya, mahinahon niyang sabi pero halatang galit siya. Hindi na lang ako nagsalita dahil may point siya. At paano ka nakalabas? Hinayaan ka ba ng mga gwardiya na lambas at harapin ang babaeng yun, sabi niya.
Danny, walang kasalan ng mga guard, ako ang nagpumilit na lumabas, sabi ko naman. Madadami pa ang mga gwardiya sa ginawa ko. Anastasia naman, please huwag padalos-dalos, okay? Mag-ingat ka naman, sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Tumango ako, sorry Danny, sabi ko at yumuko. Inangat naman niya ang mukha ko at ginawaran ako ng mabilis na halik. Promise me, hindi mo na uulitin yung ginawa mo kanina, sabi niya habang maingat niyang hawak ang baba ko. Promise, mahinang sabi ko. Maingat niyang baniawan ang baba ko at hinawakan niya ang kamay ko. Tinititigan na naman niya ang bakas ng sugat sa kamay ko at isa-isa niyang hinalikan ang daliri kong may sugat na nakuha ko noong sinuntok ko ang salamin sa comfort room ng restaurant kung saan ko siya nakita at nang sinasabi niyang best friend niya. Ayaw kong nasasaktan ka ng dahil sa akin Anastasia, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama ulit sa'yo, seryosong sabi niya. Napangiti naman ako sa kanya nang magtama ang mga mata namin.